Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-25 linggo ng taon at tayo inanyayahan na magnilay sa lahat ng mga bagay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ito ay dapat natin gamitin para sa paglingkod sa ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon lumini kay Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman, may isang katiwala, at ito'y sinumpong sa kanya na naglulustay ng kanyang kayamanan. Ipinatawag niya ang katiwala at sinabi sa kanya, "Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Magsulit ka sa akin ng iyong pamasiwa, sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala ko." At hindi ka na katiwala sa kanyang sarili. Ano ang gagawin ko? Iyamang inaalis na sa akin ng aking Panginoon ang pamasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Nalalaman ko na ang gagawin ko. Upang sakaling maalis ako sa pamasiwa, ay may mga taong tatanggap sa akin sa kanilang mga bahay. Kaya isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon at tinanong sa una, "Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?" Sumagot siya, 100 tapayang langis. Sinabi niya rito, "Kunin mo ang iyong kasulatan, maupo ka agad at isulat mo 50. Itinanong niya sa ikalawa, "At ikaw, gaano ang utang mo?" 100 kabang trigo. Ang sagot niya. Sinabi niya, "Kunin mo ang iyong kasulatan at isulat mo 80. At pinuri ng Panginoon ang lilong katiwala dahil sa kanyang katalinuhan, sapagkat ang mga anak ng daigdig na ito ay lalong matatalino sa pakikitungo sa mga kamukha nila kaysa mga anak ng liwanag. Kaya sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamagitan ng kayamanan ng daigdig na ito, upang kung ito'y mawala, ay tanggapin kayo sa mga tahanang walang hanggan. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din sa marami, at yung lilo sa kakaunti ay lilo rin sa marami. Kung sa kayamanan ng kasamaan ay hindi kayo matapat, sino magkakatiwala sa inyo ng tunay na kapayamanan? Kung sa ari ng iba ay hindi kayo naging matapat, sino magbibigay sa inyo ng ganang inyo? Walang utos ang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya makikiisa sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. May isang professor ng isang universidad, malaking universidad sa Europe, ang nag-travel at nag-tour sa Australia. Gusto niya makita yung magagandang bagay, magagandang lugar sa Australia. Kaya pinunahan lahat niya yung mga sikat na lugar na yun. Pumunta siya, nakita niya yung Harbour Bridge. Pumunta niya sa yung Opera House. Namasyal siya sa Blue Mountains. Pumunta siya doon sa mga magagandang lugar at iba pang mga states. Sa Canberra, pumunta siya at nakita niya ang Parliament. Pumunta siya sa Victoria, sa Queensland, upang tignan yung magagandang tanawin, mga lugar na talagang pinupuntahan ng mga tao. Nang malapit na siya na umalis, may isang journalist na nagtanong sa kanya, alin lugar
anong bagay ang naka-impress sa iyo ng higit sa Australia? Of course, ang ini-expect ng journalist ay yung mga bagay na nakita niya yung sikat sa buong mundo. Pero nagtaka siya sapagkat ang sagot ng professor na yon, ang napuda ko at hindi ko makakalimutan dito sa Australia ay iyong mga basurahan ninyo. Sapagkat yung mga basurahan ninyo ay punong-puno ng mga pagkain na pwedeng kainin ng mga bata sa isang bansa sa Europa sa buong buwan. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa banal na ebanghelyo ngayon, bakit pinagsusulit? Bakit gustong alisin ng Panginoon o nung kanyang amo yung katiwalang yun? Ang dahilan, sapagkat nilulustay niya ang kayamanan, yung mga bagay na pag-aari ng kanyang Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kasalanan ng katiwalang ito. Pero kung titignan natin at ibalik natin sa ating sarili, tayong lahat din ay katiwala ng ating Panginoon. Ibinigay sa atin ang mga bagay, katulad ng buhay natin, ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Tayo ay may mga talent, tayo ay may mga kakayahan, tayo ay may mga bagay na nasa atin, mga tao na kasama natin. Ang lahat ng ito ibinigay sa atin ng ating Panginoon at tayo lamang ay katiwala ng ating Panginoon. Kung ito ay lulustayin natin, kung ito hindi natin gagamitin sa kabutihan, kung yung mga tao na nakasama natin ay aabusuhin natin, katulad din tayo ng katiwala na yun, na aalisin sa atin yung mga bagay na nasa atin, sapagkat hindi natin ito pinamahalaan ng maayos. Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, kung makikita natin yung second part ng gospel, itong katiwalang ito ay pinuri pa rin ng ating Panginoon. Bakit niya pinuri? Hindi niya pinuri yung dishonesty ng katiwala, na pinalitan niya yung kontrata ng mga may utang sa Kanya. Hindi pinuri ng ating Panginoon na pinalitan yung ngayon, sapagkat yung dishonesty ay kasamaan. At kahit sa anggulo mo titingnan, ito ay masama at hindi kapuri-puri sa ating Panginoon. Sa ating kapanahunan ngayon, ang daming korupsyon sa ating paligid. Sa bawat pamahalaan ay may mga korupsyon. At ito'y halos katulad ng sinasabi sa banal na ebanghelyo. Binabago yung mga kontrata, binibigyan ng pabor yung ibang tao. Ganito yung banal na sa ebanghelyo ngayon. Pero ang nakita ng ating Panginoon ay hindi yun, kundi yung katalinuhan noong katiwala upang ihanda niya ang kanyang kinabukasan. Sinasabi nga dito, acting prudently. Siya ay gumawa, kumilos dahil sa kanyang katalinuhan upang ihanda ang kanyang kinabukasan. Nung tinitignan ko yung meaning ng prudence, yung sinasabi dito ng ating Panginoon, sa English ay prudence. Ito ay yung skill. Ito ay yung good judgment in the use of resources. Kaya nga, ang pinuri ng ating Panginoon ay yung paggamit ng katiwala ito sa kanyang posisyon habang hindi pa siya naaalis, at yung kayamanan ng kanyang Panginoon para magkaroon siya ng mga tao na tatanggap sa Kanya. Ginawa niya, tinulungan niya yung mga tao yun upang sa ganon, siya ay tulungan din kung siya ay nangangailangan. At ito ang pinuri ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid,
Bigyan natin ngayon ang pansin ang ating sarili. Dapat ganito rin ang ating gagawin sa ating buhay espiritual. Kung dapat tayo ay matalino sa paghahanda sa ating retirement sa mga material na bagay sa daigdig na ito, dapat ganun din katalino tayo at kasidhi sa ating paghahanda ng ating retirement sa kabilang buhay kasama ng ating Panginoon. Kaya nga ang banal na ebanghelyo ngayon ay nagbibigay sa atin ng aral. Huwag nating tularan yung katiwala sa kanyang pagkakamali. Na yung bagay na nasa kanya, nilustay niya, kayamanan ng kanyang Panginoon. Huwag tayong magkakamali na yung mga bagay na sa atin ay ilustay din natin, hindi natin gamitin sa kabutihan. At ganun din, baka ang ating tinitignan lamang na paghahanda ay yung buhay natin sa daigdig na ito at kinakalimutan natin yung buhay natin sa kabila. Minamahal ko mga kapatid, marami pa rin sa atin ang nagbibigay ng kahalagahan sa buhay ng daigdig na ito at hindi tayo nagbibigay ng halaga sa buhay nating espiritual. Halimbawa na lamang sa Santa Misa. Kung ang misa ay humahaba na mahigit na 1 oras, nagrereklamo na yung mga tao. Ito yung spiritual nating paghahanda para sa ating kinabukasan, sa ating buhay na walang hanggan. Pero kung tayo nanonood ng sine, at yung sine ay napakaikli, o yung concert, o yung laro na pinapanood natin ay hindi maganda, kahit pa yan, yung concert na yan ay humaba, pakikita natin, hindi natin yan irereklamo at tayo nag-i-enjoy pa. Tignan lang ninyo yung mga tao na nanonood ng sine. Pag yung sining yan, pag umalis sila sa sinihan, paglabasan nila ng sinihan, idinidiscuss pa nila kung ano nangyari doon sa pelikula. Pero simbahan, pagkatapos ninyo lumabas sa simbahan, kayo ba ay nagdi-discuss? Pinag-uusapan ba ninyo yung kasulatan? Yung pagbasa? Yung banal na ebanghelyo? Yung sermon ng pare? Kalimitan ay hindi natin binibigyan yun ng pansin. Subalit yung panglabas ay binibigyan niya natin ng pansin. Ilang ulit na tayo ako na nagsabi, bakit hindi ka nagsimba? Bakit ayaw mong umattend ng mga seminar na espiritual? Bakit ayaw mong mag-retreat? Kalimitan ang sinasagot nila sa akin, Father, may trabaho. Father, may pupuntahan kami mga party. Dito ay nagpapatunay lamang na ang binibigyan nila ng halaga ay yung material na bagay. Yung mga bagay na kasiyahan at hindi yung kanilang espiritual na bagay. Minamahal ko mga kapatid, dapat lamang na kalimitan ang ibibigay natin, yung kayamanan ng mundong ito ay gamitin natin sa pagtulong sa kapwa. Totoo nga na maraming dahilan ay yung mga material na bagay. Subalit isipin natin, may nagsasabi na ang kayamanan ay siya ugat ng kasamaan. Pero hindi yung kayamanan ay mabuti ang kayamanan. Hindi siya ugat ng kasamaan, kundi yung pagmamahal sa kayamanan ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Kung yung kayamanan yan ang siyang pinapanginoon natin, kung yung kayamanan yan ang first priority na natin sa ating buhay, ito ang magiging masama. Ito ang tunay na kasamaan. Kaya nga sinasabi ni St. John Paul II, ang pinakamasamang mangyayari sa ating kapanahunan at sa ating buhay, kung ang kayamanan na ang magiging number 1 sa ating buhay, kung ang kayamanan na ang siyang magiging Diyos natin, kung ang kayamanan na ang nagpapasunod sa atin, at hindi tayo ang nagpapasunod sa ating kayamanan,
Ito na ang pinakamasamang mangyayari sa ating buhay. Dapat tayo ang Diyos na kayamanan at hindi kayamanan ang ating Diyos. Kaya nga sinasabi dito, minamahal ko mga kapatid, dapat yung kayamanan yan ay maging tulong natin sa ating paglilingkod sa ating kapwa, lalong-lalo na yung may hirap, tungo sa pagsamba sa ating Panginoon. At kung magagawa natin, dito natin makakamtan ang tunay na biyaya. Kaya nga sinasabi sa huling parte ng Banal na Ebanghelyo, hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Alinman, kapuputan mo yung isa at iibigin mo yung isa. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya nga sana minamahal ko mga kapatid, gamitin natin ang lahat ng nasa atin. Kakayahan, buhay, kayamanan. Gamitin natin sa pagtulong sa ating kapwa. At ganun din sa ating pagsamba sa ating Panginoon. At doon natin mapapakinggan na tayo rin ay pupurihin ng ating Panginoon. Ipinapaalala ko sa inyo na may mga announcement pagkatapos ng blessing sa nabigyan ninyo ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Tinamad ko mga kapatid, ang daming ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Marami tayong kakayahan, marami tayong katalinuhan. Huwag natin masabi na hindi ako mayaman upang katulong sa ating kapwa. Lahat tayo may kakayahan para tumulong sa ating kapwa. Gamitin natin ito upang tayo purihin ng ating Panginoon. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo ng kayama. Salamat sa Diyos.